Sandali. Member ka ba ng Art Association? Oo naman. Vice President, alam niya nandito ka. Anong baki mo? Huwag mong iilis ang usapan. Ang importante ngayon, sirain ang peking na yan. Hindi pwede. Ako ang bumili ng painting. Wala kayong karapatang sirain ng totoo yan, hindi yan peke. Yung teacher ko, kasama siya sa Art Association. Kaya pag sinabi niyang totoo, totoo yun. Eh ikaw, probinsyano lang. Sinong paniniwalaan namin? Ikaw o yung teacher ko? Oo nga naman oh. Muntik na tayong malinlang. Akala pa naman natin genuine yung Function Mountains. Peke pala yung peke. Kung peke naman talaga, Art Association na may karapatang sirain ito. Eh paano kung mapunta sa babaeng ito, tapos gamitin niya para manloko? Hindi natin agad malalaman. Tama. Kalokohan, siya ang manloloko. Wala akong peke, totoo ang painting na to. Wala kang alam. Kontakin mo si Mr. Chen. Sabihin pumunta siya agad. Sige po. Sushimo, kanina ka pa hadlang sa pagsira ng painting. Ano pakay mo? Bilang miyembro ng Art Association, kailangan sila ng fake painting na to. Hoy, teka, sino ka ba? Kung hindi lang bawal magpakilala sa harap ni Sinsyo, matagal ko na kayong pinatigil. Hindi ko hayaang mawala kayo dito. Sir, siya po yung kasama ng babaeng yun. Parehas lang ang niloko. Ganun pala ha? Mas lalo akong hindi papayagan na mapunta ang fake na painting na to sa mga naloko. Ikaw? Tigil! Yuyan, ginagamit mo pa rin ang pangalan ng Art Association para makapanloko. Yuyan, lakas ng loob mo ah. Bitmit mo pa rin ang pangalan ng association para makapanloko, Vice President. Bakit po kayo nandito? Kung hindi ako nandito, paano ko malalaman na ginagamit mo ang pangalan ng Art Association para makapagkunwari? Lahat kayo. Itong si Lee Yuan, 3 buwan na ang nakalipas natanggal sa Art Association dahil sa academic fraud at pagtulong sa mga iba na gumawa ng certificates. Wala lang sa isa yung sinasabi niya. Hindi na siya mapagkakatiwalaan. Eh, itong dalawang taga-baryo paniniwalaan? Sino naman to? Ako po ang official operation ng auction na to. At bago magsimula, na-certify kung tunay yung painting na yan. Pero sinabi ng babaeng to, nanloko kami. Kayo po ang eksperto dito. Pwede niyo po bang tignan kung totoo ba o hindi? Manloloko ka. Wala kang ginawa kundi magsinungaling. Hindi ako naniniwala. Taga-bundok lang na makilala ang original na yan. Kung hindi ka naniniwala, edi magpustahan tayo. Kung totoo ang painting, babayaran mo ng buong halaga. Sige, pustahan. Deal, walang atrasan. Sa pagkakalam ko, ang Function Mountain Scroll na ginaya ni Shan Zuo ay na-auction na noon, worth 160 million. Kung itong scroll natin ay original ni Huang Gongwa, kahit kalahati lang yan, aabot pa rin ng 200 million. Grabe, 200 million daw yan. Sigurado ka ba talaga dyan? Si Sushi mo, taga-buntok lang yan. Kayo nang nagtapon sa kanya palayo simula pagkabata, hindi niyo pa ba siya kilala? Tapos ang probinsya pa siya lumaki. Ano bang art meron siya? Bakit tanong sa sarili mo kung hindi siya nagyayabang lang? Sige. Eh paano kung fake nga yung painting? Anong gagawin mo? Imposible, hindi to peke. At lalong hindi ako matatalo. Wala ka namang kayamanan eh. Anong ipupusta mo? Ako? Ipupusta ako yung shares ng P Group. Peshaw, wala yang alam sa ganyan. Maniniwala ka talaga sa kanya? Wala ka ng pakialam dyan. Hindi ka pa natatakot pitalo? Kahit matalo pa ako, edi mag-i-effort pa ako ng ilang taon. Kaya yan. Okay lang. Isa pa, sigurado akong hindi ka matatalo. Tama ba? Talaga. Peshaw, kung maniniwala ka sa kanya, pagsisisihan mo yan. Vice President Shen, paka-check mo nga to. Totoo nga ang painting. Walang problema, Iya. Sandali lang. President Chen, sabi mo, inibita ka ni Peshaw. So paano kung biniyaran ka niya? Baka mamaya katulad ka rin nila, tumutulong kay Sushi mo para manloko ng tao. Mister, anong ibig mo sabihin? Ako ay Vice President ng Painting Association. Yung sinabi mo, sobrang insulto sa integridad ko. Pati ang pagkatao ko. Oo nga, lahat naman alam natin na si Vice President Chen ay tapat at patas. Hindi siya gumagamit ng posisyon niya. Mag-sorry ka na. Mag-sorry ka. Oo nga, mag-sorry ka. I'm sorry. Ako,
Sobrang nag-aalala lang talaga ako. Laki ng power at yaman ng Pei family. Baka kasi si Pei siya. Kung ganun, Miso, kung ganyan talaga ang concern mo, siguro mas mabuting i-cancel na lang ang pustahan. Kung ganun na, may concern si Miso, i-cancel na lang ang pustahan. Hindi pwede! Napagkasunduan ng pustahan. Biglang umatras si Mr. Pei. Baka naman nalaman niyang niloko siya ni ate. At gusto niya pa rin siyang ipagtanggol. 2 billion yun. Sayang kung pakakawalan lang. O baka hindi mo ako pinaniniwalaan. Miss Sue, akala ko abusin mo yung posisyon ko. Pabiro lang ako. I swear on my name. Lahat ng appraisal ko, based sa mismong item. Hindi ako magpapadala sa pressure o impluensya. Kayong lahat dito, pwedeng maging saksi. At pagkatapos ito, bibigyan ko rin ng item na to ng Certificate of Authentication. Kapag may certificate na yan, parang si Chairman Cheng na rin ang nagsabi na totoo ang appraisal. Hindi naman siguro siya magsusugal ng reputasyon niya sa panaloko, tama ba? Oo nga. Chairman Chen, naniniwala kami sa iyo. Oo, full support kami sa inyo. Chairman Chen, of course I believe you. Pag lumabas ang resulta, may mga tao dyan na mapapahiya at uuwi. Tumigil ka nga, maghanda ka nalang magbayad. Puti tayo dyan. Chairman Cheng, bakit parang wala siyang reaction? Huwag mo sabihin, fake talaga tong painting. Ano ka ba? Si Chairman Chen yan. Hindi nagpapahalata. Pero fake nga ba o hindi ang painting na to? Nakakaba na. Obvious naman peke yan. Chairman Chen, bilisan niyo na po ang announcement. Sige, base sa pagsasuri ko, itong gawa ni Huang Gongwang, ang dwelling in the Function Mountain. Ipinapahayag ko na ang dwelling in the Function Mountains ito ay original. Imposible yan. Paano naging totoo to? Hindi ko na itatago. Nakita ko na dati isang tunay na version ng dwelling in the Function Mountains. Sa kulay, stroke, pati yung marks ng pagkakasulog. Tunay talaga siya. Walang duda, ito ang original. Sigurado ako. Congrats, Miss Sue. Hindi ako makapaniwala. President Chen, niloko mo ba kami? Miss Sue, II, hinihinalaan mo ba ako? Hindi naman sa ganun. Yan ang resulta ng ginawa mo! Huwag mo kalimutan. Tingnan mo, laki ng hinita natin. Excuse me, sir. Kayo rin ba yung nag-authenticate ng painting natin noon? Sir, parang familiar kayo eh. Kayo po ba si Mr. He? Tito He? Ano? Kayo pala ang kilalang Mr. He ng Boguzai? Huh? So ikaw nga talaga? Tama. Yung request sa akin para hanapin ka ay siyang Master Pei. Siya mismo. So ikaw pala yung nagpapayos ng lahat. Pero teka, akala ko hinahanap mo. Yung apo ng Sea Healer, yun nga, si Mr. He. Alam ko naman siguro, kilala niyo na siya. May malubha akong sakit. Gusto ko lang sanang humingi ng tulong sa kanya. Kung mapapagaling niya ako, magpapasalamat ako ng malaki. Aba, sakto pala. At ngayon mo lang sinabi, yung kay Lolo He, hinahanap mo lang pera. Mahanap si Yenshi. Sakto lang talaga. Kakarating lang ng balita. Darating daw dito si Hyenshi. Totoo ba yan? Hala? Ayos. Pag-asa na si Sir na gumaling. Salamat sa Diyos at may Hyenshi. Lolo He, samahan mo ako pagdating niya. Ikaw ang apo niya, hindi ba? Tuwa siya pag makita ka. Apo sa turo ni Lolo He. Paki-explain nga ang nangyayari. Tito, dito ka, dali. Tungkol sa naman ng master namin. Ano nangyari kay kuya? Well, ganito kasi yun. Alam mo naman si Master? May libag sugal eh. Kaya itong si Hyenshi, naging master ni kuya.
Dahil natalo siya sa sugal? As in peke lang? Papel lang? Sabi ni Grandmaster, si Shorty inosente pa. Huwag niyo nang palangat ang kahiyan natin. Kaya si Master na lang ang nagtiis. Yun lang, ayos na yun. Kasalagot pagdala mo ni Master. Sigurado, babaklasin niya ang bubong. Pero kung pabidang relasyon lang niya. Okay pa siguro, pero please lang. Next time, huwag mo yung gamitin ha, apo sa turo. Lalo na sa labas. Naiintindihan mo ba ako? Oo na, hindi ko na ulitin. Pero kasi may kinalaman ito sa reputasyon ng Master natin. Nag-guess mo naman, di ba? Oo na, I'll try my best na lang na huwag na ilabas sa iba. Close kayo ni Mr. He? Close kayo ni Mr. He? Oo naman. Kami ni... Niso. Matagal na kaming magkakilala. Dati pa yun sa probinsya. Nangongolekta kami ng mga antiques. Tama. Sherpy, dahil kasama mo na si Su ngayon, hindi na ako magtatago. Hindi mo na kailangang hintayin pa. Yung si Dr. Hai, kaya na niyong gamutin yan. Anong ibig mo sabihin? Si Momo kaya niya akong gabatin? Well, hindi naman ako doktor. Pero sure ako, kahit si Dr. Hai pa dumating, baka hindi din siya mas effective. Mas magaling si Momo. Laging ang sinasabi ni Master, mas magaling pa sa kanya ngayon. Kung ganoon sabi mo, edi sa kanya na ako aasa. Si Momo nang bahala sa akin. No problem. Ikaw pa. Ikaw ang lucky charm ko. Kaya naman, yung health mo, ako na bahala dyan. Su, mauna na ako. May pupuntahan kami ng asawa ko eh. Tara na. Pupunta pa kami kay Lola. Bye, little master. Kang close si Momo kay Mr. He, no? Tara na. Bakit siya? Bakit siya ang binabantay ni Pei Jinhin ng sobra? Pati si Mr. He, President Chen, pinapaboran siya. Probinsyanong walang modo lang siya. Tosyo mo, tingnan natin hanggang saan ka. Uy, late na nagtatrabaho ka pa? Galing to sa kitchen, 10 herb tonic soup daw. Pinapadala ni Lola. Anong ibig mong sabihin dito? Guess mo, ba't kaya pinadala ni Lola yan? Ewan ko, di ko alam. Gusto raw niyang magkaapo. Joke lang. Sige na, magpahinga ka na. Kailangan ko patapusin to. So, ganyan pala ang buhay ng mayayaman? Di sila hirap din kumita? Kasi naman ngayon, may bago na kami ng desadora. Kung hindi ako bang pupursige, paano kasi susuportahan? Ganun. Sino kaya yun? Ang lakas pala nito ha. Asya, tayo ka ni dyan. Try mo lumakad. Nakakalakad na ako? Subukan mo pa. Oo nga, nakakalakad na ako.
Pero tandaan mo, di ka pa pwedeng tumayo na matagal. Kailangan pa ng acupuncture session. Tuluyang gumaling na yan. Ako naman gagawin kita ng gamot sa lason mo. Sige. Sige, lakad ka pa. Kailangan ko ng kontakin si Master. Kailangan ko ring ihanda ang pampalinis. Master? Alin na, Master? Di ba bumaba ka ng bundok? Punta ka sa Kyoto? Sige, pagdating mo dun kita tayo. Momo, dumating na master mo? By the way, Pejinhing, pwede ba siya tumuli sa inyo? Yung master ko. Oo naman, walang problema. Master mo, master ko rin. Tsaka, simula nung kinasal tayo, di ko pa siya na-meet. Yung matanda, kahit di pa siya pumunta dito, ako pa magdadala sa kanya. Ano naman sa kanya? Wala namang kwenta yun. Pero kasi yung gamot na kailangan. Pagtanggal ng lason mo, nasa kanya. Pagdating niya, pwede na natin simulan ng gamutan mo. Ang galing naman nun. Sir, ma'am. May pinadalang tao ang Su family. May emergency raw. Pabuhay na si ma'am. Kung emergency talaga yan, bakit hindi na lang direktang tawagan? Ni-block ko na silang lahat eh. Okay lang, tinawag nila ako, uuwi ako. Hindi rin naman nila ako gagalawin. Gusto mo bang samahan kita? No need. Di ba may trabaho ka pa? Hindi mo pa tapos? Sige, tuloy mo yan. Aalis na ako. So kaya pala nagmamadali kayo. Pinabalik niyo ako dahil lang dito? Ginawa lang naman namin to para may dignidad ka pa. Bilisan mo na. Pirmahan mo na yung annulment papers tapos ikaw na mismo ang makipaghiwalay kay Pei Xiao. Ba't ko siya dapat hiwalayan? Ang pamilya nila, Pei. Hindi yan level na kagaya mo. Ngayon na magaling na si Jinheng. Magkapaghiwalay ka na ng maayos para hindi ka na iiwanan later on. Nakakaya pa pag ikaw ang iniwanan. Makikipaghiwalay ng maayos? Kapal na mukha mo sabihin yan. Dati akala niyo may sakit si Jinheng, kaya binato niyo siya sa akin. Ngayon okay na siya. Bigla niyong babawiin? Walang iya ka. Isang hamak na probinsyana lang naman yan. Pero naging Mrs. Pei siya. Ang swerte mo na ron, girl. Ano ba? Balak mo agawin siya habang buhay? Tignan mo ang sarili mo. Bagay ba talaga kayo? At least ako kayang ibigay kay Jinheng. Ang gusto talaga niya. Ikaw, ano ba kayo ibigay? Isang asawa na nakakahiyang dalhin sa publiko. Nakakababa ng dignidad. Ganun ba? Hindi ko gets kung saan galing ang confidence mo, Miss Su. Bakit ka nandito? Tapos na ako sa trabaho. Sinundo kita. So magaling ka na talaga, Jinheng. Bibigyan kita ng offer na di mo matatanggihan. Makipaghiwalay ka na sa kanya, Mr. Pei naman. Kung alam lang namin nagagaling ka, ba't di mo na sinabi dati pa? Kung maaga namin nalaman, hindi ka namin ipapakasal kay Shimo na isang habang na taga-baryo. Galing lang siya sa probinsya, walang breeding, walang finesse, hindi tulad ni Yanran. E di binabawi na yung kasunduan. Ay, hindi naman. Ginawa lang namin ang tama. Inayos lang ang gulo. Wow, pag-ayos ang gulo daw. So ganun lang yun? Kung kailan nyo gusto yung ipakasal ang anak nyo kay Sir Pei, go lang? Gusto nyo palit-palit lang? Ano tingin nyo kay Sir Pei? Laruan? Alam ko naman. Mahirap tanggapin to, mabigat talaga. Pero, kung ikukumpara sa buhay ni Jinheng, mas importante yun, diba? Anong ibig mo sabihin? Alam ko kasi, for the past years, ang Pei family naghahanap ng miracle doctor. Tinahanap niyo siya para mapagamot ka, diba? Eh paano kung sabihin kong nahanap ko na siya? Nahanap mo na siya? Oo naman. Alam ko lang matagal mo na siyang alam. Pero tingin ko, hindi sapat yan para maging barahan mo. Eh paano kung sabihin kong nasa bahay ko na siya ngayon? Doc, pasok po kayo. Kayo po bang si Doctor? Kung ang tinutukoy mo ang head ng National Doctors Association at ang taong nasa solo sa paglutas ng South Jungle Epidemic 10 taon na nakaraan, ako nga yun. Yung South Jungle Epidemic? Ba't di ko yung nakita noon? Ilang taon ka pa lang noon. At hindi lang naman ako ang doktor na nandoon. Ang daming tumulong,
Kilala mo ba lahat ng doktor na nandoon? Tama rin naman. Bata pa kasi talaga ako noon eh. Grabe yung outbreak dati. Nung time na yun, sumusunod lang talaga ako kay master ko. Medyo malabo memories ko. May mga tao talaga mababang tingin sa sarili. Hindi nga nila alam ang si doctor. Pero sila pa ang una nagdududa ng identity niya. Tanong lang naman yun. Sa loob ng maraming taon, walang balita ang Fee family tungkol sa Miracle Doctor. Kahit konting lead wala talaga. Nalaman lang namin na darating pala siya sa Kyoto. Kaya nagtataka ako, paano mo siya naimbigyan sa bahay? Ano? Alam niyo yung darating siya? May info kayo tungkol sa kanya? Ano? May balita kayo? Napupunta siya sa Kyoto? Ganito kasi. Marami talaga nagpapacheck. Kaya ayokong lahat sila malaman ko nasaan ako. Nagkataon lang talaga. Nalaman ko to, tsamba lang talaga. Konti lang sigurong may alam. So hindi ako mababahala. Ayos, buti na lang. Oo nga. Siguro swerte ko lang talaga. Nagbigay lang ako ng konting tulong sa isang tindero sa kalsada. Tapos hindi ko alam, siya pala ang Miracle Doctor. Talagang may connection yata kami ni Miss Sue. Si Miracle Doctor. Ito nga pala yung nabanggit ko sa'yo, si Pei Xiao. Tama nga, hindi aabot ng kalahating taon na buhay niya. Dok. Pero, kaya ko siyang gamutin. Ngayon din. Kung ganun, Dok, anong kailangan ko para magpagamot? Gusto mong gamatin ka ni Dr. Hai? Hindi mo pa ako pinaniniwalaan? Di naman ganun. Sinabi ko na sa'yo ang kondisyon ko. Kailangan mo lang makipaghiwalay kay Sushi mo. Tapos pakasalan ako. Tsaka ka lang gagamutin ni Dr. Hai. Pero si Sushi mo, anak siya ng Sue family. Kapag naghiwalay kami, ano mangyayari sa kanya? Simple lang. Si Sushi mo, galing lang yan sa probinsya. Hindi sanay sa city life. Bigyan mo lang siya ng pera. Tapos pauwiin mo na lang siya sa probinsya. Ganun ba? Ito rin ba ang gusto ni Dr. Hai? Akala ko si Dr. Hai, tahimik lang at banal. Hindi nakikialam sa mga bagay-bagay. Pero ngayon, nakikialam sa kasal ng iba? Bakit siya ngayon nakikisawso sa buhay ng iba? Jing Hong, ako ang nag-invite kay Dr. Hai. Tinutulungan lang niya ako. Tama. Si Miss Sue, mahal na mahal ka talaga. Ayoko rin siyang saktan. Ayokong baliwalahin ang feelings niya. Sabi nga ni Mr. Hinon, si Momoraf makakagamot sa akin. Apo siya ni Dr. Hai, di ba? Kaya naniniwala ako sa kanya. Kung sabi niyang kaya niya, ibig sabihin kaya niya. Pero tandaan mo, apo lang siya ni Dr. Hai. Ngayon si Dr. Hai mismo ang nasa harapan mo na. Pero hindi mo siya pinaniniwalaan. Mas pinaniniwalaan mo pa yung probinsyana. Master, alam ko naman, hindi mo rin gusto si Miss Sue. Pero tama naman siya. Importante ang buhay mo, di ba? Ganito na lang, pumayag muna tayo. Tungkol kay Miss. Akong bahala dyan. Pasasahin ko na lang siya after. Ikaw... Miss, ito ang annulment papers. Pirmahan mo na lang. May chance lang gumaling si Mr. Pei. Hawak na natin. Kahit ayaw pa niya. Hindi ko kayang masayang to. Dahil lang sa'yo. Hindi kayo naniniwala kaya ko siya pagalingin? Ni ako hindi mo pinaniniwalaan. Akala mo wala akong alam? Sushi mo. Hindi naman tanga si Jinheng. Alam niya kung sino dapat paniwalaan. Ako ba o ikaw? Obvious na sagot dyan. Kung matalino ka, pirmahan mo na ang annulment papers. Tapos bumalik ka na lang sa probinsya. Kung hindi ka rin naniniwala sa akin, hindi na rin kita gagamutin. Heto na! Momo! Mr. Pei, isipin mo si Madam. Isipin mo buong pamilya. Ito si Dr. Hai, oh. Jingheng, hindi ko alam kung anong ginawa ni Sushi mo sa'yo para mahulog ka ng ganyan. Pero tandaan mo, CEO ka ng Pei Group. Hindi lang basta buhay mo yan. Dapat mong isaalang-alang lahat, gets? Hindi lang sarili mo ang dala mo. Isipin mo ang buong kumpanya. Gets mo? Alam mo ba, maliban sa akin, wala nang ibang kayang gamutin ang kondisyon mong congenital. Wala nang makakagamot niyan. Walang yung babaeng yon. Tinapatag pa talaga ako. Sinabi mong may depekto ako mula pagkabata. Buong syudad alam niyan. Ikaw ang may problema simula ng pagkabata. Iniluwal ka na may depekto. Ikaw. Kung ganun, ayusin mo na lahat tapos mabalik ka. Nagbago na isip mo? Oo naman. Pinagpaguran mo to. Pinaharap mo pa sa akin si Dr. Hai. Yung effort mo, hindi ko yun kakalimutan.
Ayos, continue lang magiging asawa ko na si Pei. Ako na ang bagong Miss Pei. Miss Su, yung bayad na usapan natin. Huwag mong kakalimutan. Oo, magaling ako manggagamot. Pero hindi ako libre. May bayad na serbisyo ko. Natural lang naman. Nandito ang card, 5 million. Pakitanggap mo na. Pag gumaling na si Pei Junheng, pagkatapos nun, mas malaking reward pang ibibigay ko. Ayos, mabuti. Alis na muna ako at magpapahiga. Sige po, Doc. Ingat po kayo. Kung may kailangan kayo, sabihin niyo lang. Gagawin namin ang lahat para sa inyo. Grabe talaga. Ang dali ng pera sa mayayaman. Napakadali pagkakitaan. Mga tanga silang lahat. Pero kailangan kong kumita ng marami habang may time pa. Tapos maglalaho na ako. Hindi naman ako nasasaktan eh. Yung sinabi nila Mr. Lucky, wala man lang tiwala sa akin. Wala talagang matinong lalaki. Ha? Momo? Oh, saan ka pupunta? Pabalik na lang sa bundok. Gusto kong hiwalayan ni Peijing. Ano ba problema ng batang yun? Momo, bago mo ako husgahan, pakinggan mo muna ako. Bigyan mo naman ako ng chance. Yung divorce paper, dinala mo na pala. So gusto mo na talagang makipaghiwalay? Okay, alis na ako ngayon. Ngayon na. Tsushima, wala ka man lang tiwala sa akin? Kailan ba ako nagsabi na gusto ko makipag-divorce? Sinisiguan mo ako? Hindi ah. Kinuha ko lang yun para ipakita sa'yo yung totoong stand. Hindi ko tinanggap yung gusto ni Su Yanran. Ngayon naniniwala ka na? Momo, may hinala ako. Peke si He Shenyi. Sino si He Shenyi? Ibig mo sabihin, nahanap niyo na siya? Oo, nahanap na ng Su family. At sila pa yung nagalok na ipagamot si Mr. Pei. Pero may kondisyon. Kailangan si Mr. Pei makipaghiwalay kay Mrs. at pakasalan si Su Yanran. Pero si He Shenyi kilala siya sa integrity. Hindi siya maglalagay ng ganyang kondisyon. O baka naman si He Shenyi may utang na loob kay Su Yanran pero sabi nila siya lang daw ang makakagamot. Hindi totoo lahat ng yan. Momo, sure ka ba talaga na dahil sa laso ng sakit ko? Lahat ng findings, pati si He Shenyi ang sabi, congenital daw, ipinanganak daw ako may sakit. Sigurado ako. Ano ba pinagdududahan mo sa akin? Sabi nga ng master namin sa larangan namin, dapat sigurado ka sa findings mo bago ka magbigay ng conclusion. Naniniwala ako sa'yo. Kaya nga sabi ko, yung tinatawag na Su Yanran, yung God Seed Doctor, peke siya. Hindi lang siya iba sa tunay na God Seed Doctor. Pati diagnosis niya, sabi niya congenital. Sinungaling siya? Hindi ko akalaing si God Doctor pa naman daw siya. Nakakahiya sa profession namin. Yung si God Doctor, kilala yan sa buong bansa. Hindi siya basta-bastang tao. Kaya nga inisip ko, yung nakita natin ngayon, yung si God Doctor, poser lang yun. Momo, may paraan ka ba na mabuko natin siya? Anong siga, doktor na to? Ano ba pinag-uusapan niyo? Kung nahanap niyo na siya, bakit hindi natin siya imbitahan para gamutin si Jinheng? Mr. Pei, naglabas na ng announcement ang Su family. Bukas daw may meet and greet sila. Invited ang mga VIP ng Jindong. Young Master, ito po ang invitation. Ipinapadala ng Su family. Kung gano'n siya kasikat, bakit di niya ma-diagnose ng tama? Kung congenital ba talaga, ibig sabihin hindi siya totoo. Bukas, doon tayo magsisimula gumalaw. Siguraduhin na maayos. Suhaw, pumunta ka at maghanap ng ibang kaso. Bukas, pupunta tayo para tignan.
Tingnan natin kung totoo nga ba si Doctor. Kung ano bang binibenta nila. Opo. Yung tungkol kay Momo. Kung peke ang si Doctor, hindi mo na ba nais pang magpatuloy? Hindi ako pinaniwalaan ni Paige Hanks. Pinaniwalaan niya si Doctor. Baka bukas sa Mountain Doctor or River Doctor, hindi ko na siya atapangin. Hindi ko naman sinasabi na hindi kita pinaniniwalaan. Meron kang... Nung nasa Sue family tayo, may kondisyon sa Suyan Run. Bakit hindi mo tinanggihan? Hindi ba tinabig ako ni Suhaw? Hindi ako nakinig. Sabi nila, sa mag-asawa dapat nagtutulungan. Pero ikaw, paulit-ulit ko sinasabi sa'yo. Kaya kitang gamutin, maniwala ka. Mali ako, Momo. Aminin ko. Sa simula, hindi kita naintindihan, kaya hindi kita pinaniniwalaan. Pero hindi na maulit yun. Ngayon, ano mang sabihin mo? Buong tiwala ako sa'yo, walang kondisyon. Sabi nga ni Sis, ang lalaking mabilis mag-sorry, madalas lang magtango ng sikreto. Pero don't worry, pangako ko, gagamutin kita. Sige, gagamutin kita. Pupunta ako kay Master. Mama! Master! Bakit ka nandito? Master! Bakit ka nandito? Momo, nandito ako para makita ka. Nagulat ka ba? Hindi mo inaasahan, di ba? So, kakakasal mo lang, maghiwalay na kayo. Magka-problema na agad? Maghiwalay na ba kayo? Sino ang may kasalanan? Ako po. Gusto ko lang sana siyang gamutin. Pero wala akong balak magkipag-ulay. I swear. Gamutin? Yung sakit mo kasi, medyo kakaiba. Pero, para kay Momo, hindi naman siguro mahirap. Hindi naman siguro, di ba? Master, kung walang kagamitan, mahirap. Wala akong gamot. Oo nga. Pero yung gamot para sa'yo, meron ako niyan. Lahat yan. Kailangan ng isang sangkap. Yung Vincent Suelan. Kailangan ko pang kunin yon. Kailangan ko pa. Pupunta ako para kunin yon. Basta magamot, okay na. Hindi na kita gagaliting pa, Master. Sana nga ulit matagpuan yung gamot na yon. Kami na lang pupunta ng pamilya Pay para kunin yan. Yung Vincent Suelan. Nagmula yan sa mga buntok na malayo sa tao. Mahirap makuha yon. Yung sakit ng batang ito, kailangan ng Vincent Suelan. Pero, dapat nga libong-libong taon pa maging epektibo. Yung klase ng ganung bulaklak, nasa mataas sa bundok. Delikado yon. Masyadong matarik ang makiti ng daan. Konti lang ang makakarating doon ng buo. Siguro ako lang ang may kayang pumunta doon. Kailangan kong pumunta talaga. Sige, tutulungan kita. By the way, bukas, yung meeting ng healer. Pupunta rin ako. Kailangan ko makita yun yung walang kahiyang tao. Anong healer pa? Anong healer pa? Diba si Sumaran lang yan? Naghanap pa rin healer. Sinasabi niya kaya niyang gamutin si Paige Hang. Basta makipaghiwalay siya sa akin. Yung healer na yon, sinasabi niya may problema si Paige. Nasa sipi lang naman, hindi makita. Eh di para nalang nagpapakita lang siya. Sinasabi ko na nga ba, yung healer na yan hindi totoo. Wala akong pakialam kung sino siya. Ang tunay na healer, hindi kailangan magpa-announce. Hindi siya naghahanap ng fame. Siya? Tuwing may ginagawa, lahat ng tao malalaman, kita mo, parang hindi maganda. Tama yan, yung fame na yon. Sila lang ang nag-popularize. Hindi siya. Eh di sino ba talaga? Basta kami ng guru ko.
Yung mga doktor na may malasakit, hindi gagawa ng ganyan, tama ba? Healer. Alam ko na. Siya, talaga namang karapat-dapat siya sa pangalan niya. Pero, may isang tao ngayon na super interested na magpanggap na doktor ng dagat. Tinutukso ang mga tao. Tinutukso nila para kumita. Itong doktor ng dagat na to, hinahanap na siya ng mga otoridad. Yung nakita ninyo, baka nga, siya yun. Baka siya yung peking doktor ng dagat. Ay, hindi nga. Peking doktor talaga siya? Huh? Master, paano mo nakilala si Dr. C? Paano? Yung... Hindi. Yung kay Master Brother na nangyari, hindi mo ba alam? Anong kay Master? Huwag mo nang alamin. Basta wala kang pakialam. Wala naman yan eh. Master, medyo late na. Siguro magpapalam na tayo. Sandali lang. Sandali lang. Si Pei ba? May sakit ba siya? Hindi ba sinabi ni Momo? Kailangan niyang iwasan niyo. Huwag muna tayong magkita. Hanggang gumaling siya, kailangan niyong maghintay. Hindi. Hindi siya pwede. Hindi ko siya type. Walang nangyari sa amin. Sino nagsabi? Sabi nilang hindi kaya. Ganun nga ba? Kaya siguro hindi sila magkasama matulog lately para hindi sila magka-problema. Alam mo na. Oo nga. Maghihiwalay na kami. Hindi na ako matutulog sa kanya. Ay, nako. Wala yan. Huwag mo na gawing malaking bagay yan. Kaya ko ang gamutin yan, Momo. Pagbalik ko, bibili ako ng gamot. Tapos bibigyan kita ng mabibisang gamot. Ha? Yung taong hinahanap mo, na-set up na siya. Tara, pasok na tayo. Oh, sige. Perfect timing. Dapat ngayon na makuha natin yung peking doktor na yun. Here. Oo nga eh. Jenghang, andito ka na pala. Hindi ba ikaw yung napadala ng text? So, para sa akin nga to. Para sa akin pala dumaan. Akala ko nga, tatanggihan mo ako. Pero may iba ring tao na parang wala talaga kwenta. Wala naman kayong hiya, diba? Kakahiwalay lang tapos nariyan pa rin kayo. Walang delikadesa. Parang yung mga taong probinsya. Sisyo mo, diba parang probinsyano lang, tigas ng muka. Teka lang, ha? Huwag mo nga akong gawing biro. Wala pa tayo sa divorce, ha? May mga babae kasi na walang magandang kahinatnan. Jinghang, tingnan mo siya. Nasa si Haitian? Nasa waiting room lang siya. Darating na yun. Kaya, you agreed to my condition, right? Alam ko na. Sabi ko na nga ba eh. Pagdating sa buhay at kamatayan, hindi mo kayang tumanggi. Tapos yung offer sobrang tempting kasi. Momo, suko ka na. Paano ka matatalo? Momo, wag mo nang gawin to please. Pwede hang. Hindi pwede magkalapit ng lalaki at babae. Tapos na tayo. Basta, lumayo ka nilang. Hindi ako makikipag-iwalay sa'yo. At saka, yung mga yakap mo, mahalik mo, lahat ng yan ginawa mo na. Paano na? Hindi na ako mananagot? Ikaw? Ako? Hindi ganun ang ibig ko sabihin. Basta,
Lumayo ka lang sa akin. Alam ba si Yushi mo? Anong meron sa kanya? Si Jinheng gusto na niya makipag-iwalay pero hindi pa rin siya makalimutan. Kung hindi ko lang siya tinulungan para sa Doctor, wala na siyang pong sa Pei family. Hindi siya magiging asawa ng mister ko. Kasi wala siyang karapatan. Wala. Hindi mo ba napansin na magkaiba na sila ng pinapakita sa isa't isa? Huwag ka na mag-alala. Si Sushi mo, mas magiging katulad siya ng ina niya. Hindi siya tatagal. Maniwala ka. Alam mo, yung huling tawa, siya ang panalo. Sige, pipilitin king Siga, Doctor. Kapag natulungan niyang gumaling si Pei Jinheng, siya na lang ang magiging sa akin. Maligayang pagdating. Salamat sa pagdalo sa meet and greet. Alam niyo naman, ng Su family, sa pagkakataong ito, nakilala ng si Siga, Doctor. Dahil sa mga pakiusap namin, nagbigay siya ng oras para dumalo sa ating meet and greet ngayon. Bigyan natin sila ng pagkakataon para makita ang si Doctor at humingi ng tulong. Ngayon, tawagin na natin si God Doctor. Ay, talaga ba siya yan? Ang linis niya. Si Doctor siya, kaya naman ganyan. Alagad siya ng Diyos. Siyempre, malang immortal, hindi basta-basta. Magandang araw sa inyong lahat. Salamat sa mainit na pagtanggap. Sa ngayon, kung may kailangan po kayo, huwag magatubiling magtanong. Magpasalamat at tutulungan ko kayo. Walang problema, magiging maingat ako. Tutulungan ko kayong lahat. Si Siga Doctor talaga tulad na sabi nila, talagang approachable. Ganyan ang isang doktor. Tama ba? Hindi ko lang sure kung ganito siya sa lahat ng tao. Bilang matandang mayaman o mahirap. Panteng-panteng ba siya? Walang itinatanggi? Tama, walang pakialam? Dito walang diskriminasyon, walang mataas. Lahat ay pantay-pantay para sa akin. Ang saya naman nun. Narinig ko kasi na may mga kaso ng hospital na medyo malubha. Ang pamilya nila, wala na kakayang magbayad ng mataas at mukhang wala ng pag-gastos paggaling. Siguro naman hindi papayag si Doctor na makita silang maghirap. Hindi ba di mo sila pababayaan? Tama ba? Si Doctor, tulungan mo ako. Ayoko pang mamatay. Tulungan mo ako, please. Si Aisen, yung doktor ng dagat, tulungan mo po ang anak ko. Bata pa siya, hindi pa 20, bakit ikakaganyan siya? Saan po galing ang sakit niya? Tinutulungan din po ako. Nasa ospital po ako ilang araw na wala makitang dahilan. Ay, siya ni Doktor ng dagat. Ang bait po ninyo. Iligtas niyo po kami. Magpapakumbaba po ako. Tulungan niyo po ang anak ko. Please, tulungan niyo po siya. Yung ba nagdala niya? Please, tulungan niyo po kami. Tama na. Baliw ba kayo? Sino pa kayo? Alam niyo ba kung nasan kayo? Security! Paalisin niyo sila! Oh? Hindi ba sinabi niyo? Wala na pong pinagkaibang mayaman o mahirap. Si Aisel tutulong sa lahat. Bakit niyo ba siya tinatanong? Misto, ba't ka na nanulak dyan? Gusto niyo siya ng paalisin? Baka kasi hindi mo kayang gamutin. Mukhang hindi nga. Hi, Sinye. Doktor ng dagat pero wala po kayo karapatan. Hi, Sinye po. Sino ba kayo para gamutin niya? Jinheng, gusto mo bang maghintay? Huwag mong sayangin ang oras niya. Ha? Ang tunay na doktor ay may malasakit. Siyan si doktor ng dagat. Depende sa gusto nila magpatulong. Ang kulit mo. Hindi naman urgent, mas maaga pa. Ikaw. Tama si Miss Su. Bilang isang doktor, may malasakit sa tao. Wala akong dahilan para tumanggi. Wala akong balak mag-reject. Ang problema nila ayusin ko. Pero may mga bagay at tema na hindi ko kayang gawin. Siya muna ang dapat maghintay. Lahat sila dapat maintindihan yon. Pero huwag silang mag-alala. Tutulungan ko silang lahat. Oo nga, tama lang. Basta hindi pa ngayon. Sigurado, pwede na sila maghintay. Sadali lang. Kailangan pa rin ayusin ang priorities. Pero may mga bagay at may urgency. Kung isang tao may malasakit, hindi kailangan magmadali. Kailangan tulungan kung sino mas nangangailangan. Kung paano magaling magpagaling si Hai Shenyi, tamang-tama. Hindi kami nagmamadali. Oo nga naman, baka pwede nang ituloy. Ipakita mo na kung ano kaya mong gawin. Tama yun, di ba? Pakita mo. Oo nga. Wala nang takot, go! Halina, tignan natin. Oo nga.
Okay, kung may mga nagtatanong, sigurado ko may karapatan akong magtanggol. At ngayon ipapakita kung ano kaya kong gawin. Kailangan malaman ng lahat kung anong klaseng doktor ako. Simula nang magkasakit siya, nawalan ng gana sa pagkain. Madalas siya sumasakit ang tiyan. Tumutokso siya, may lagnat, pero wala namang lumalabas sa problema. Walang makita sa mga test. Oo nga, tama. Kawawa naman ang anak ko. Hindi pa aabot sa kalahating taon. Mula nung dating malusog at mataba. Ngayon, parang pagkalahating katawan na lang. Sabi ng doktor, kung hindi siya matutulungan, baka lumala ang kalagayan niya. Sa takot kung hindi na maagapan. Pasensya na po. Pero, bago po siya magkasakit, nagpunta na ba siya sa mga lugar na malayo sa kabiasnan? Oo, umakyat ako ng bundok. Kasi sobrang hirap na. Nagsiyara ko sa ilalim ng puno, doon sa tabi. Siguro doon no nakuha. Kailangan mo sigurong magpagamot. Baka may rare na parasite na ipasok siya sa katawan. Maasikaso pa ba siya? Oo, kaya ko siya tulungan. Kailangan lang nating alisin ang mga parasites sa katawan niya. Sumunod lang kayo sa akin. Pag umawa ka siga at healer, hindi basta-basta. Tingnan mo batang to, medyo payat lang. Pero wala naman siyang senyales sa sakit. Talagang magaling siya. Kaya niya magpagaling. Gumawa ng milagro. Nakita mo ba? Ang siga at healer? May tunay na powers. Para napahiyang tao ha. Hala, ang weird. May parang hindi tama at kakaiba. Pwede ko bang ituloy ang i-check yung pulso mo? Naipakita ko na sarili ko kanya. Hindi ba't malinaw na? Kung may duda ka pa, miss, mabuti pang wag mo na akong pilitin. Oo nga. Wag na. Jessica, doctor, nagawang gamutin ako. Tara na. Sandali.